Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. On the feast of the presentation of the Lord Jesus, we are now on diary entry number 1054. I had no physical strength left. The suffering had deprived me of it completely. Throughout all this time, I had been in a sort of swoon. Every beat of Jesus' heart was reflected in my heart and pierced my soul. If these tortures had concerned me only, I would have suffered less. But as I looked at the one whom my heart has loved with all its might, and saw that he was suffering, and that I could not bring him any relief, my heart dissolved in love and bitterness. I was dying with him, and yet I could not die. But I would not have exchanged that martyrdom for all the pleasures in the whole world. In the course of this suffering, my love grew immeasurably. I know that the Lord was supporting me with His omnipotence, for otherwise I would not have been able to endure it for even a moment. Together with Him, I underwent, in a special way, all the various tortures. The world still has no idea of all that Jesus suffered. I accompanied him to the Garden of Gethsemane. I stayed with him in the prison. I went with him before the judges. I underwent with him each of the tortures. Not a single one of his movements or looks escaped my notice. I came to know all the omnipotence of his love and of his mercy towards souls. Wala na akong pisikal na lakas na natitira. Ang pagdurusa ay lubos na ipinagkait sa akin. Sa lahat ng oras na ito, ako ay nasa isang uri ng pagkahilo. Bawat pintig ng puso ni Jesus ay naaanyag sa aking puso at tumusok sa aking kaluluwa. Kung ang mapagpahirap na ito ay nag-aalala lamang sa akin, ako ay magdurusa lamang ng mas kaunti. Ngunit habang tinitingnan ko ang isa sa minamahal ng aking puso ng buong lakas at nakitang siya ay nagdurusa at na hindi ako makapagbigay sa kanya ng anumang ginhawa, ang aking puso ay natunaw sa pag-ibig at kapaitan. Ako ay namamatay na kasama niya, ngunit hindi ako maaaring mamatay. Ngunit hindi ko sana ipinagpalit ang pagkamartir na iyon sa lahat ng kasiyahan sa buong mundo. Sa takbo ng paghihirap na ito, ang aking pag-ibig ay lumago ng hindi masukat. Alam kong inaalalayan ako ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan. Dahil kung hindi ay hindi ko ito matitiis kahit isang sandali. Kasama niya, dumanas ako sa isang espesyal na paraan. Lahat ng iba't ibang mga pagpapahirap. Wala pa ring ideya ang mundo sa lahat ng dinanas ni Jesus. Sinamahan ko siya sa halamanan ng Getsemani. Nanatili akong kasama niya sa bilangguan. Sumama ako sa kanya sa harap ng mga hukom. Sumailalim ako sa kanya sa bawat pagpapahirap. Wala ni isa sa kanyang mga galaw o tingin ang nakaligtas sa aking pansin. Nalaman ko ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang pag-ibig at ng kanyang awa sa mga kaluluwa. Okay, so paano ba natin titingnan ang kapistahan ng paghahandog ng ating Panginoon sa entry na ito? It mirrors all the sacrifices of Jesus did, na yun yung sa climax ng kanyang pagpunta sa lupa. Sabi na Faustina, kasama niya ang Panginoon sa lahat ng mga paghihirap na yun. Ibig sabihin, she was one of the spectators during that passion. Nandun si Faustina ng mga panahon yun. O kung wala man siya ng mga panahon yun, sa panahon kinalalagyan, Faustina, noong 1937, it is happening.
na nangyayari yung pagpapakahirap ng Jesus sapagkat kitang-kita niya, nararanasan niya, tumatagos sa kanyang kaluluwa yung pagpapakahirap ng ating Panginoon. Parang halimbawa, meron kayo isang krimen na witness, no? Sa harap nyo ay pinapatay ang isang tao. So nakikita mo yun, parang ganun ang experience ni Faustina. Hindi man siya nabuhay ng mga panahon na yon, pero nabubuhay pa siya na nakikita ang nagaganap sa Panginoon. And what Jesus suffered in the past is still happening. Kahit sa ngayon, nagpapakahirap pa rin siya para sa atin. All the sufferings that Jesus had done in the past is still taking place at this moment. Sapagkat patuloy pa rin ang pagkakamali ng mundo. Sapagkat patuloy pa rin tayo sa ating mga pagkakasala. So hanggat hindi tayo nagwawasto, hanggat ang lahat ng tao ay hindi pa nakapagwawasto, hanggang sa pinakahuli, mananatili ang paghihirap ng ating Panginoon. It is one great sacrifice that He committed, hindi lamang sa ating Diyos Ama, kundi sa sangkatauhan. Hindi niya na naisin na may matira sa atin na naghihirap. Kung kaya magiging kasama tayo ni Jesus hanggang sa kahuli-hulihan. So with all these sufferings that Jesus encountered or experienced, nagdulot ito ng malaking liwanag sa mundo. Binigyan nito ng pag-asa ang lahat ng tao na nasasadlak sa kasalanan. Yung kanyang pagpunta sa lupa ay isang dakilang hakbang ng ating Diyos Ama upang tayo iligtas. Pinadala niya sa lupa ang isang klase ng liwanag na papawi sa lahat ng uri ng kadiliman sa mundo. Jesus is the light. Ating Panginoong Hesus ang liwanag. At ang nagdadala sa liwanag na ito at ang nagluwal sa liwanag na ito, nagdala ng liwanag na ito sa mundo ay walang iba kundi ang Birheng Maria. Pinaparangalan natin ngayon ang Birheng Maria na siyang naging daan sa pagdating ng Panginoong Hesus, ng tagapagligtas sa mundo. Sa kanyang pagluluwal sa ating Panginoong Hesus, kasama din siya sa maghihirap. Bilang isang ina, mawi-witness niya kung paano ang kanyang anak ay iaalay sa sangkalupaan. At ang pag-aalay na iyon ay duturog din sa kanyang puso. Kung ikaw ang ina ni Jesus, nakikita mo ang nangyayari sa anak mo, ganun katindi. Mas matindi pa doon ang daranasin ng ating mahal na ina. So it was prophesied. Nakita yan si Simeon. No? Sabi niya, maaari na siyang mamatay kasi nakita na niya ang tagapagligtas. Sa kabila ng nakita niyang pag-asa, nakita niyang liwanag, nakita din niya kung anong sasapitin ng Panginoong Hesus. So this presentation of Faustina, no, kung paano niya pinakita ang pagpapakasakit ni Jesus sa entry na ito rin ang nakita ni Simeon nung makita niya ang bata. Nakita niya kung paano ililigtas ng batang ito ang mundo. Magpapakasakit, magdurusa at mamamatay, alang-alang sa ating kaligtasan. Jesus was presented in the temple after 40 days ng kanyang kapanganakan. So, bumilang kayo, binilang ko nga to actually, no? So, simula December 25 at ang February 2 ang ika-4 na pong araw. Kung kaya sa tradisyon nila ng mga Hudyo ay ginawa nila, sinunod ni Maria at Jose ang tradisyon ng kanilang race, no, ng kanilang lahi. Ihahandog ang panganay na lalaki sa ating Panginoon. Inihandog ang ating Panginoon sa templo. At ang paghahandog na iyon ay ang pagbahandog ay katulad din ng paghahandog ng Diyos Ama sa kanyang anak para sa sanlibutan. Nakita ng Ama. Long before Jesus was born, nakita na ng Ama kung paano mangyayari sa kanyang anak. Subalit,
Yun talaga ang misyon ng ating Panginoong Hesus at hindi maaaring pigilan. Pag-isipan natin ngayon sa pagkakahandog ng ating Panginoong Hesus sa templo. Ano naman ang maihahandog natin para sa mundo at para sa batang ito? Lahat tayo ay may gawain, may papel sa pagliligtas sa buong mundo. So hindi lamang ating Panginoong Hesus ang dapat nialay sa templo, lahat tayo na naniniwala sa Kanya ay makibahagi sa pag-aalay nito at lahat tayo ay ialay din natin ang ating sarili, ihandog natin ang ating sarili upang magsilbing liwanag katulad ni Jesus na nagsisilbing liwanag sa mundong ito. Nawa tayo rin ay magsilbing liwanag sa madilim na bahagi ng mundo na kinabibilangan natin.